Okay, magandang gabi sa inyo mga guys. So, nais ko lamang pong mag-share ng aking kaalaman patungkol sa naiisip ko. No? So, ito malapit na po yung November. May karanasan po kasi ako doon. At yung karanasan na yun talagang gusto ko po ibahagi sa inyo. Sa tuwing naaalala ko po yun ang pagpasok ng November, naaalala ko po yun nangyari noon sa amin. No? Madalas, pag pumapasok ng November, napuputulan kami ng kuryente. So, dahil nga sa napuputulan kami, malaking bagay na ikinalulungkot po namin yun, lalo na sa mga anak ko nung sila po ay edad na 6 and 4, no? Yung panganay ko ay 6 years old, yung pangalawa ko ay 4 years old. So, 2 taon lang na agad nila. So, talagang dumanas kami ng matinding hirap. Minsan hindi sila nakakain, no? At talagang naiinggit na sa mga kalaro na walang laruan na bago. At sa time na yun talagang nag-iisip din ako dahil lang po ay isang pastor na tinanggap ang panawagan ng Panginoon. At si stage po noon ay nag-uumpisa pa lang ako sa ministry, lalo na sa pagpapastor. Dati po akong missionaries, almost 4 years. Tapos, doon din naging film evangelist din po ako. At noong time na yun, nag-word ako. After ng word ko po bilang designer. No? At noong time na yun, talagang nakita ko ang mga anak ko na naghirap. At nung napuputulog kami, at eksakto po yun ng November 1st, araw ng mga patay, no? At wala kaming ilaw dahil naputulan nga kami ng kuryente. So sabi ko nga sa mga anak ko noon is sumama sila sa mga tita nila at pumunta doon sa sementeryo para mag-ipon ng mga kandila na pwede pa, malalaki pa. At sabi ko sa kanila, kapag may nakita, dalhin, uwi para may ilaw kami. Pero dumating ang punto na may bumulong sa akin na sabi niya, wala ka bang tiwala sa akin at hindi ba kayang bigyan ang mga pangangailangan ng pamilya mo. So at that time, nag-pray po ako sa Panginoon. I was praying to the Lord at binigyan niya po ako ng verses at chapter. At natatandaan ko po ito at pinag-aralan ko, inunawa ko itong chapter na ito. At itong chapter na ito nagbigay sa akin ng daan para makita ko ang himala ng Diyos, ang provision ng Panginoon, hanggang sa lahat ng mga pangarap namin at kahilingan ay binigay ng Diyos. At ito po yung verses na gusto ko po i-drawing, ipinta. Bagamat hindi ako professional na pintor, ako po ay natutulang mag-mix ng mga pintura dahil ako ay drafting, natuto mag-drawing, at lahat ng mga nasa isip ko ay ginagawa ko para makita ko yung aking kakayahan na mabuo ang mga bagay na nasa isip ko. Kagaya po yung pagpipinta, pagdodrawing sa pamamagitan ng charcoal, no? At gumagawa din ako sa pamamagitan ng mga sa styrofoam na gusto ko pong gawin at likhain. At ngayon, nais ko po gawin yung matagal na po na nasa isip ko na ngayon ko pa lang pong gagawin sapagkat
Ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-drawing at puminta. Ito pong aking sketch, yan, ay isang makabuluhan po sa akin na kung paano ko po natanggap at naranasan ang pangako ng Panginoon. Ginawa ko ito at hindi po ito lapis, kundi isa pa magitan ng ballpen. Yan. Ni-sketch ko po ito dahil ito po ang gusto kong gawin ngayon. At nais ko pong ipakita sa inyo. Gaya na sinabi ko, hindi ako professional na pintor, pero gagawin ko po yung batay lang na nasa isip ko na kung paano ko po gagawin ang picture na ito na pumasok sa aking isipan sa pamamagitan po ng 5 kulay. No? Red, ito po ay acricolor, red, blue, white, and yellow, at ganyan din itong black. Titignan ko po kung ilang kulay ang mararating nito. Pero at ito din po yung canvas, no? Na papel, na tela na binili ko po sa SM, no? Ito po ay maybe 200 something, hindi ko na matandaan, no? At mayroon po ako dito mga mga brass, iba-ibang size at iba-ibang figure ng brass na ito. Of course, pero una, gagawin ko muna yung unang layer dito po sa canvas at gagamit ako ng brass na malaki. Ayan, itong brass na ito para mapabilis ang aking gagawin. Samahan niyo po ako at umpisan po natin ngayon. Okay? Yes. Kuha po muna ako ng kulay. Dalawang kulay po. Isang white and blue para gawin ko ang first layer dito sa aking canvas. Okay? Ang white. Mga bago pa po ito. Actually, hindi ko rin po ito para lamang gawin ko yung nasa damdam, puso ko at damdamin ko. Yan. Gamit ako ng hindi na kami yan. Para yan. One. So medyo maraming white. Kunti lang ang blue. Yan, ito lang ang blue. First, naman natin baka masakali masagi at hindi ko siya. At gagamit din ako ng tubig. Itong tubig na ito ay parang pang blend. Yan. So ngayon, ito pong brush ang gagamitin ko. So, po ay lalagyan ko ang bawat gilid. Gilid na ito, gilid po doon para gawin yung gusto kong gawin. Okay? Okay? First, konti ng tubig. Yan. Wala mo akong dapat kayong katakutan kung kumalat mga pintura kasi ang layer po na ay
Okay. Okay po. Karamihan po kasi sa akin, natatawa. Maaari po gawin ng first drop lang. First drop lang. Second po, gagawa tayo ng green. No? Para po dito sa ibaba. Okay. So, meron na po tayong first layer. So, second layer po natin ay yung green. So, pwede pa rin natin gamitin yung blue na ito. So, ngayon, pag pinag-alan natin ang yellow at blue, so, ang combination na mangyayari ay parang green. Naka- Okay. So, pwede natin gamitin ito. Okay. At yung blue. Yan. Ang ginagawa ko po, yan. Para dito na mismo combine ang color. oras ang aking gagamitin.
ginawa. So, isip ko paano tayo makakagawa ng brown. So, yellow. Okay, yellow. So, yan, nakagawa tayo ng brown. So, sa pagpapit ko ng yellow, red, black, and white. So, yan, brown. Okay. So, bago natin tuluyan, so, gagawa tayo ng mga dahon naman. So, ang dahon ay, of course, kaya kanila, ano pinagano natin sa dahon. So, blue, itong brass na brown ang gagamitin natin. Round, brass na round. So, gamit tayo ng yellow. Yellow. Para this time, kailangan natin tubig para itong malaki na ito. Violet na brass. Yan. Tapos na. So, actually, wala tayo talagang brown. So, gumagawa lang tayo ng paraan. So, yun na. Okay, ito na yung pinali na ating gagawin. So, sa 5 kulay, red, white, blue, yellow, and black. So, nakagawa tayo ng picture ng paint dito po sa aking pinipinta ngayon. So, gaya po na sinabi ko, hindi po ako professional. Pero, ginagawa ko lang yung bagay sa akin nasa isip. Kaya ito po ang resulta ngayon. Okay? So, gaya sinabi kanina, nasa pang-apat na tatlong layer na tayo at ipapailan
lalagyan ko muna ng mga prutas o bunga yung aking ginagawa ngayon. So, gagamit ako ng red na color. Okay? At sa paggawa nito, parang binugbang lang. Ayan. Binugbang. Para ka lang naglalagay ng mga tuldok-tuldok. So, yan ang kinalabasan ng ating painting. Okay. So, yan ang kinalabasan ng